จินดาลูกข้าเจ้าจะต้องไปเป็นสนมพระชัยราชาและอีกมา Ang mga ministro ay naghandog ng regalo sa nalulungkot na hari upang tulungan siyang makabuo ng isang tagapagmana. Sa paglalahad ng kumot, lumitaw ang isang kaakit-akit na kagandahan na nagpainit sa hari. Siya si Longkam, ang pinakabagong babae ng hari mula sa Hilaga. Hindi napigilan ng hari ang pangaakit nito, kaya pinakawala ng hari ang init ng kanyang katawan at nagkaroon ng isang maiinit na sandali kasama ng birheng dalaga sa tolda. Lingid sa kaalaman ng hari, may isang namamana na nakatago sa labas. Pinana niya ng palaso ang 2 tao sa tolda. Pagkatapos ay umaalingaw-ngaw ang hiyaw ng babae sa buong kampo ng militar. Napagtanto nila na may nais pumatay sa hari. Ang ministro ay nagmamadaling pumasok sa tolda. Buti na lang at hindi tumama ang palaso sa hari. Sa halip ay si Longkam ang tinamaan ng isang palaso sa kanyang balikat at nagdurugo. Ang hari ay labis na naantig at dinala siya pabalik sa palasyo upang malapatan ng lunas. Nang malaman ito, pumunta si Jinda sa lugar ni Longkam para bisitahin siya. Nagsalita si Jinda ng may panunuya at binanggit ang kanyang kaawa-awang sitwasyon nang siya ay pinarusahan dahil sa pag-alis ng walang paalam sa palasyo para lang makita kung paano parurusahan ng hari si Longkam. Gayunpaman, hindi lamang iniligtas ng hari sa kaparusahan si Longkam, kundi ibinigay din sa kanya ang kanyang singsing na ruby. Dahil nasaktan ito para sa kanyang, gustong suklian ng hari ang kabutihan nito. Si Longkam ay naging paboritong babae ng hari at nalagpasan na niya si Jinda. Ang lahat pala ng ito ay pakikipagsabwatan ni Longkam. Siya ay kamag-anak ng ministro, kaya nakiusap siya dito na tulungan siyang maging reyna. Sa ganitong paraan, makakabawi ng kapangyarihan ang kanilang maharlikang pamilya. Kaya't kumuha ang ministro ng isang namamana upang panain si Longkam kagabi. Magkakaroon lamang ng maliit na sugat si Longkam at gagamitin niya ito para makuha ang pabor ng hari. Gayunpaman, binalaan siya ng ministro na huwag makampante dahil 3 buwan nang buntis si Wadi. Sa sandaling manganak si Wadi ng isang lalaki, siya ay makokoronahan bilang reyna at pagkatapos nito, ang iba pang mga concubine ay wala ng kwenta. Samantala, nalaman ni Jinda mula sa kusinera na si Wadi ay nagdadalang tao. Nababalisa ito. Upang makuha ang posisyon ng reyna, gumamit si Jinda ng isang agila upang magpadala ng mensahe sa kanyang kasintahan na humihiling na tulungan siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang agila ay muling nakita ni Tanyong, ang babae mula sa timog. Inutusan niya ang kanyang mga kasambahay na sundan ng alalay ni Jinda para makita kung kanino siya nagpapadala ng mensahe. Pero naramdaman ng alalay ni Jinda na sinusubaybayan siya. Tumakas siya sa pamamagitan ng pagtago sa maraming tao at sa pasikot-sikot na daan hanggang makarating sa isang templo upang hanapin si Wamon. Kumuha si Wamon ng isang kahon ng gamot at ibinigay sa alalay na siyang magagamit nila upang malaglagan ang isang buntis. Kinagabihan, ibinigay ng alalay ni Jinda sa kanya ang pampalaglag at hiniling na ilagay ito sa pagkain ni Wadi. Ngunit masyadong malambot ang puso ni Jinda para lasunin ang sanggol sa sinapupunan. Alam ni Wamon na hindi magagawa iyon ng kasintahan, kaya sinabihan niya ang alalay ni Jinda na siya na ang gumawa nito. Ngunit tumanggi si Jinda na ipagsapalaran ang buhay ng kanyang alalay. Kinuha niya ang kahon at nagpasya na gawin ito para sa kanyang sarili. Ang babaeng buntis ay biglang dumanas ng matinding pananakit ng tiyan at pagdurugo sa ibabang bahagi ng katawan. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap ng mga manggagamot, nalaglagan si Wadi at nawala ng anak. Nagsusumamo si Kuntaw sa hari para sa hustisya. Siya ay kumbinsido na ito ay hindi aksidente, kundi may isang tao ang nasa likod ng paglason kay Wadi at naging sanhi na malaglagan ito.
Galit na galit ang hari at nag-utos na hanapin ang salarin sa buong palasyo. Hindi nagtagal, ang mayordoma kasama ang dose-dose ng mga kasambahay ay pumasok sa lugar ni Jinda at naghanap ng ebidensya. Natakot si Jinda na makita nila ang gamot na pampalaglag. Nang marating ni Kuntaw ang lalagyan ng alahas kung saan itinago ni Jinda ang gamot, halos manginig sa takot si Jinda, ngunit wala na itong laman. Nang walang makitang katibayan, umalis ang mayordoma para halughugin ang mga lugar ng iba pang dalawang babae. Hinala ni Tanyong na may lason ng inalmusal ni Wadi, kaya tinanong niya si Kuntaw kung ano ang nakain nito. Sumagot ang mayordoma na nagreklamo si Wadi tungkol sa amoy ng isda at hindi ito kinain. Ngunit kumain lamang ito ng manggang hilaw na isinawsaw sa chili paste. Tahimik na ipinahayag ni Tanyong na may naglagay ng lason dito. Samantala, si Jinda na siyang naghanda ng chili paste ay nagka-panic attack. Hindi dahil nilason niya si Wadi, kundi nawawala ang pampalaglag. Pagkatapos ay kinuha ng kanyang alalay ang lason mula sa kanyang baywang. Iniisip ni Jinda na nilason ng kanyang yaya si Wadi nang hindi niya nalalaman at galit na galit siya dito. Isang mainit na pagtatalo ang nangyari kaya tumilapon ng lason. Sa sandaling iyon, ang mayordoma ay bumalik at narinig ang kanilang usapan. Saka nito dinampot ang nagpapatunay na ebidensya sa sahig. Nahuli si Jinda sa akto kaya ikinulong silang dalawa ng kanyang alalay sa isang silid at naghihintay ng paglilitis. Pero sa totoo lang, hindi ang alalay ang naglason kay Wadi. Kinukuha nito ang lason at gustong gamitin ito, ngunit dahil hindi pumayag si Jinda, kaya hindi niya ito ginawa. Gayunpaman, hindi alam ng hari na sila ay inosente. Ang sabi ng manggagamot, ang kahon ni Jinda ay naglalaman ng herbal powder na nakapagpapagaling ng mga sakit. Ngunit kung labis ang pag-inom, maaari itong magdulot ng kamatayan. Nagulat si Jinda sa narinig. Kung tutuusin, sinabi lang ni Wamo na ang gamot ay pampalaglag at hindi para pumatay. Iniisip ng hari na pinatay ni Jinda ang kanyang anak dahil sa selos. Galit na galit siya na nais niya itong patayin kaagad. Mabilis na ipinagtanggol ni Jinda ang kanyang sarili dahil ang kanyang mga halamang gamot ay maaaring pumatay. Ngunit hindi namatay si Wadi, kundi nalaglagan lamang. Ibig sabihin, hindi niya ininom ang gamot kundi ng iba pang bagay. Hiniling ni Jinda sa hari na bigyan siya ng isang araw. Nangako siyang huhulihin ang salarin o kung hindi, ay kakainin niya ang lason. Sa wakas ay nakumbinsi din niya ang hari. Nagmamadaling pumunta si Jinda sa kusina para alamin kung ano ang inalmusal ni Wadi. Sa kanyang pagtataka, nag-alok si Tanyong na ibigay sa kanya ang tirang chili paste ni Wadi na kanyang inihanda kaninang umaga. Ngunit napansin ni Jinda na may kakaiba itong amoy. May mga pampalasa na hindi niya inilagay. Sinabi ng kasambahay ni Tanyong na iniimbestigahan na nila ang mga kasambahay sa kusina. Ang lahat ng mga katulong na kumain ng chili paste na ito ay may pananakit ng tiyan at maagang regla. Tila hindi ito lason, ngunit isang halamang gamot na pamparegla. Magiging maayos sa mga tao pagkatapos kumain ito, ngunit para sa mga buntis, magdudulot ito ng pagdurugo at pagkalaglag. Itinuturo ni Tanyong na ang salarin ay si Longcam, ang concubine mula sa Hilaga. Nagpasalamat si Jinda kay Tanyong sa kanyang tulong at nagmamadaling umalis. Pagkatapos ay kumuha si Jinda ng isang grupo ng mga kasambahay upang tulungan siya at nagtungo sa harapan ng bintana ni Longcam. Sumigaw siya at sinabi na ang kanyang mga katulong ay nakakita ng ebidensya ng salarin at malapit nang iharap ito sa kanilang kamahalan. Si Longcam ay labis na kinakabahan at tinanong ang kanyang katulong na si Weng kung nalinis ba niya ang mga ebidensya. Nagmamadaling pumunta si Weng sa lugar kung saan niya itinapon ang mga lason upang matiyak na hindi ito matagpuan ng iba. Gayunpaman, nasilo siya sa bitag ni Jinda. Inagaw ng alalay ni Jinda ang ebidensya at inaresto siya.
at inilantad ang sabuatan nila ni Longcam. Sinabuyan ni Wadi ng kumukulong mainit na tsaa ang paboritong asawa ng hari sa harapan ng lahat. Sinipa at sinuntok pa niya ito. Ngunit hindi sinisisi ng hari si Wadi dahil nilason siya nito na naging sanhi ng pagkakunan niya. Sa huli, si Longcam ay hinatulan ng kamatayan para sa pagtataksil at pagpatay sa tagapagmana ng trono. Nagawang patunayan ni Jinda ang kanyang pagiging inosente. Ngunit ang hari ay hindi pa rin nagtitiwala sa kanya. Dahil kung wala siyang masamang intensyon, bakit may dala siyang lason? Ipinaliwanag ni Jinda na napakahirap maging babae. Kung sakaling may gustong pumaslang sa kanya, mas mabuti nang kainin niya ang lason at hindi hahayaang saktan siya ng sinuman. Lalong nakaramdam ng awa at pagmamahal ang hari sa kanya. Mula noon, isinasama na niya si Jinda saan man siya magpunta, maging sa larangan ng digmaan. Hindi lamang maganda si Jinda, siya ay tinuruan sa pakikipagdigma mula noong bata pa siya at may malalim na pangunawa sa pamamahala. Ang hari ay higit na nagtitiwala kay Jinda at tinatalakay ang politika sa kanya. Makalipas ang isang buwan, nagpaalam si Jinda na bumalik sa kanyang bayan upang bisitahin ang kanyang ama. Ang hari ay madaling sumang-ayon dito. Ang kanyang ama ay nalulugot na malaman na ang kanyang anak na babae ay naging paborito ng hari. Umaasa siyang malapit nang mabuntis si Jinda ng isang anak na lalaki at tanghalin siya bilang reyna upang maibagsak niya ang kasalukuyang dinastya at maibalik ang kanyang trono. Ang paboritong asawa ng hari ay pumunta upang sambahin ang rebulto ni Buddha na mag-isa. Bigla siyang niyakap ng kanyang katipan mula sa likod at hinalikan. Nais niyang may mangyari sa kanila, ngunit itinulak siya ni Jinda palayo. Dahil hindi niya ito mapapatawad sa panlilinlang sa kanya sa pagbibigay ng laso na pampalaglag, nakamunti ka na siyang mapatay ng hari. Ngunit hindi iniisip ni Wamo na may nagawa siyang mali. Kung ang ibang mga babae ay magkakaanak ng tagapagmana, si Jinda ay hindi maaaring maging reyna at ang kanilang dakilang layunin ng pagpapabagsak sa rehimen ay hindi kailanman makakamit. Nang marinig ito, tumigil si Jinda sa pag-aalala. Kung tutuusin, ang pinakamahalagang magagawa niya ngayon ay ang magpabuntis at manganak ng isang lalaki. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng kanyang pagbabalik sa palasyo, si Jinda ay nalamang nagdadalang tao na. Tuwang-tuwa ang hari at umaasa siyang magkakaanak siya ng lalaki upang magkaroon ng kahalili sa dinastiya. Nanlumo si Wadi sa balita. Hinihimok siya ni Kuntaw na gumawa ng isang bagay upang ipalaglag ang ipinagbubuntis ni Jinda. Pagkatapos ng lahat, sinabi ng astrologo na kung si Jinda ay aangat sa kapangyarihan, ang Ayodhya ay matutupok ng apoy. Ngunit tumanggi si Wadi na gawin ito. Hindi niya kayang maging kasing lupit ni Longcam at sakta ng isang inosenteng bata. Sa kabila ng karumal-dumal na krimen ni Longcam, hindi siya naparusahan ng kamatayan. Ang concubine ay pinarusahan ng paghampas at ikinulong lamang. Nakiusap ang ministro sa hari para sa kanyang buhay. Sa takot na ang kanyang kamatayan ay mag-udyok sa kanyang ama na maghimagsik, iniligtas ng hari ang kanyang buhay. Gayunpaman, hindi sumuko si Longcam. Naghihintay pa rin siya ng pagkakataon para makabalik sa kaharian. Nagkataon namang nalaman ng kanyang kasambahay na si Weng ang kahinaan ni Jinda na sapat naman upang sirain siya. Kalahating oras na ang nakalipas nang si Weng ay palihim na pumasok sa palasyo para bisitahin ang kanyang amo. Kamuntikan na niyang makasalubong si Tanyong. Kasama ni Tanyong ang dalawang kasambahay para maghanap ng patatas. Sa sobrang takot ni Weng ay yumuko siya sa likod ng damuhan at nagtago. Samantala, isinulat ni Jinda ang balita ng kanyang pagbubuntis at gumamit ng agila para ipasa ito sa kanyang kasintahan sa labas ng palasyo. Nang lumipad ang agila sa langit, nakita ito ni Weng at Tanyong. Napagtanto ni Tanyong na ito ang mensahe ni Jinda, ngunit hindi niya alam kung para kanino iyon. Sa kanyang opinyon, isang espiya lamang ang nakikipag-ugnayan sa ganitong paraan.
Narinig ito ni Weng at nagsumbong sa kanyang amo. Inutusan siya ni Longcam na umalis sa palasyo upang siyasatin ang katotohanan. Isinama ni Weng ang isang namamana sa palengke at nagtanong ito kung may nakita silang agila. Tuwang-tuwang sinabi ng isang batang lalaki na nakita niya ito. Inalok siya ni Weng ng gantimpala at hiniling na dalhin sila sa kinaroroonan ng agila. Samantala, nakatanggap si Wamo ng liham mula kay Jinda. Isinulat niya na aayusin niya ang lahat at malapit nang makasama si Jinda. Hindi niya alam ang napipintong panganib. Itinali niya ang sulat sa binti ng agila at pinakawalan ito. Nang makita ito ni Weng, inutusan niya ang namamana na panain ang agila. Pagkatapos ay kinuha ni Weng ang sulat mula sa binti ng agila. Sa kasamaang palad, ito ay nakasulat sa kumer na hindi niya mabasa. Kaya nagpasya siyang ibigay ito sa kanyang amo. Ang bata ay nakaramdam ng labis na pagsisisi. Iniisip na siya ang naging dahilan ng pagkamatay ng agila. Sinabi niya kay Wamo na may naghahanap sa agila. Sa oras na natagpuan ni Wamo ng ibon, ang sulat ay wala na. Dahil wala na siyang maisip na ibang paraan, nagpanggap siyang mensahero ng ama ni Jinda at pumasok sa palasyo. Sinabing mayroon siyang mahalagang bagay na dapat iulat kay Jinda. Dahil lalaki siya, ayon sa batas, hindi maaaring direktang makita ang mga concubines, kaya kailangan niyang sabihin sa alalay ni Jinda ang lahat at hilingin sa kanya na gumawa ng paraan para mapigilan si Weng sa paglabas ng sulat. Nahintatakutan si Jinda kaya hindi na siya makatayo. Kapag nalaman ng mga tao na nagpapadala siya ng mga mensahe sa isang lalaki sa labas ng palasyo, mamamatay siya. Nagpasya na siya at kumuha ng kutsilyo para hanapin si Weng. Sa sandaling iyon, sinuhulan ni Weng ang mga gwardya at pumasok sa lugar kung saan nakakulong ang kanyang amo. Sa kasamaang palad, si Tanyong ay naroon din na naghuhukay ng patatas. Nagtago si Weng sa likod ng puno at hinihintay silang umalis. Ngunit nakita siya ng kasambahay ni Tanyong na nagtatago, kaya pinalo siya ng kahoy. Nakita ni Tanyong ang sulat na nakatago sa kanyang baywang. Akmang babasahin na niya ito nang isang tunog ng mga yabag ang paparating at kailangan niyang umatras. Nang makita ni Jinda ang kasambahay ng kanyang kalaban na nahimatay, sa halip na tulungan ito, sinimulan niyang kapkapin ang kanyang katawan dahil kinuha ni Weng ang sulat mula sa kanyang kasintahan. Gayunpaman, bago matagpuan ang sulat, nagising si Weng. Sinunggaban ni Weng si Jinda at sinakal ito ng mahigpit. Sa tulong ng kanyang alalay ay nakawala si Jinda sa kanyang pagkakahawak at naglabas ng kutsilyo para bantaan siyang itago ang kanyang sikreto. Ngunit tumanggi si Weng at nais niyang iulat sa hari na nakikipagrelasyon siya sa isang lalaki sa labas ng palasyo. Naging desperado na si Jinda at balak na niya itong patayin, ngunit napakalakas ni Weng. Habang nakikipaglaban, hinablot ni Weng ang isa sa kanyang mga hikaw. Tumugo ang tenga ni Jinda at bumagsak siya sa lupa sa sobrang sakit. Dumampot ng kutsilyo si Weng at lumaban. Ilang segundo lamang ay hinampas ng bato ng alalay ni Jinda si Weng sa likod ng ulo at tuluyan nang nawalan ito ng hininga. Upang sirain ang mga ebidensya, inutusan ng alalay ni Jinda ang dalawang kasambahay na balutin si Weng ng banig na gawa sa dayami. Pagkatapos ay dinala nila ang kanyang bangkay palabas ng palasyo sa pamamagitan ng ilog. Gayunpaman, ang problema ay hindi pa nalulutas. Sa kabila ng pagkamatay ni Weng, ang liham ng kasintahan ni Jinda ay hindi mahanap. Nanganganib siyang mahuli siya sa akto ng pagtataksil anumang oras. Kinaumagahan, nalaman ng amo ni Weng na nawawala siya. Si Longcam na nakaramdam ng nasa panganib si Weng ay agad na humingi ng tulong sa ministro. Paglabas ng ministro, nakita niya si Jinda na palihim na nasa ilog at may hinahanap. Napagtanto niyang may kinalaman dito si Jinda. Kinatanghalian, natagpuan ng ministro ang bangkay ni Weng sa ibabang bahagi ng ilog sa labas ng lungsod. Ang kanyang mahigpit na nakakuyom na kamao ay nakakuha ng atensyon ng ministro. Pagkatapos niyang buksan ang kamay nito, nakita niya ang isang mamahaling hikaw.
Napagpasyahan ni Longcam na pinatay ni Jinda ang kanyang alalay dahil ang hikaw ay ibinigay ng hari kay Jinda. Naalala ng ministro na noong nakita niya si Jinda kaninang umaga ay nakita niyang may sugat ang tenga nito. Hinala niya na si Jinda ang may kagagawa nito kaya pumunta siya sa palasyo ni Jinda at nagkunwaring iimbestigahan ang kaso. Mahinahong sinabi ni Jinda na matagal na niyang hindi nakikita si Weng at wala siyang alam sa pagkamatay nito. Tinanong ng ministro si Jinda kung paano nasugatan ang kanyang tenga. Sumagot si Jinda na nasugat ito dahil sa suot niyang hikaw. Hiniling ng ministro na makita ang kanyang mga hikaw. Upang itago ang kanyang pagkagulat, nagkunwari si Jinda na galit at pinagalitan ng ministro dahil sa kanyang kabastusan. Gayunpaman, ang ministro ay walang takot at sinabi na aalamin niya ang buong katotohanan at iuulat ito sa kanyang kamahalan. Kinilabutan si Jinda. Napagtanto niya na nasa ministro ang hikaw na hinablot sa kanya ni Weng. Upang malinis ang kanyang pangalan, nakipagsanib puwersa si Jinda sa kanyang kasintahan sa labas ng palasyo upang magsagawa ng frame-up. Si Wamon ay nagbenta ng mga alahas at hikaw ni Jinda sa isang alahero na isang tumpok na ginto. Nakatanggap ang ministro ng tip na nagbebenta ang mga ngalakal ng ninakaw na ginto ng hari, kaya inaresto ang alahero. Nang makita niya ang isa pang hikaw ni Jinda, nagulat ang ministro at tinanong siya kung saan niya ito nakuha. Sumagot ang mga ngalakal na binili niya ito sa isang magnanakaw. May isang babae na dati ay nagnakaw ng mga bagay sa palasyo at ipinagbili ito. Ilang araw na ang nakalilipas, ang magnanakaw ay nagkaroon ng alitan sa babae hanggang sa mapatay niya ito sa galit. Kaya dinala ng ministro ang alahas kay Jinda at tinanong siya. Inamin ni Jinda na kanya ang mga alahas at umamin na ito ay ninakaw, ngunit walang tiwala sa kanya ang ministro. Habang nag-aargumento ang dalawa ay dumating si Tanyong. Sa pagtataka ni Jinda, hindi siya nito ibinisto sa kanyang mga kasinungalingan. Sa halip ay sinuportahan pa siya. Sinabi ni Tanyong na nagnanakaw si Weng tuwing pumupunta ito sa palasyo. Hindi lamang mga gamit ni Jinda ang ninanakaw, pati ang mga gintong alahas niya ay nawawala. Kinuha niya ang isang bracelet at sinabing ito ang ninakaw sa kanya ni Weng. Dahil sa testimonya ni Tanyong, hindi na pinahirapan ng ministro si Jinda at hinayaan na siya nito.